So ito, may kalakihan itong airport ng Mactan International Airport or MICA. Basta. So may kalakihan. So I doubt kung magagawa natin tong ikutin, ito tour sa loob ng 10 to 20 minutes. Okay. So dahil nga sa matagal pa yung flight, 6:25 ang departure. So 30 minutes bago mag-departure, kailangan nasa eroplano na. So ibig sabihin, 6:25, so ibig sabihin 30 minutes before, so kailangan alas 5:55 nasa eroplano na. So ibig sabihin, pwede pa tayong mag-vlog ng nasa ilang minuto? 10 to 20 minutes. So sana na magiging ganito ang airport ng Davao City. Pero syempre, hindi maging ganito ang airport ng Davao City kapag walang masyadong flights. Oo. Syempre Cebu, siya, ginagamit ang Cebu as connecting flights sa lahat ng mga lugar sa Pilipinas. Lalo na sa mga short flights. For example, dito nga Davao to Boracay. So, hindi siya makakalipad diretso, kaya dadaan muna sa Cebu, ganyan. So in short, say Cebu, Mactan Cebu, MCI, Mactan, ano ba MCIA? Mactan. Mactan Cebu Mactan Cebu International Airport or MCIA ay siya, focal point. Pinahagitna siya ng Pilipinas. So siya yung parang magiging magiging daanan, no? Lagusan, portal patungo sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. So in short, say napakalaki ng papel na ginagampanan ni Cebu para sa Pilipinas. At saka grabe ang galing din ni Cebu Airport kasi hindi lang tawag nito, hindi lang ito pang domestic. Ibig sabihin is hindi lang siya basta ginagamit ng mga rehiyon sa Pilipinas as a focal point, as a portal, lagusan, no? Kundi ginagamit din siya as terminal, no? Gateway din siya connecting sa mga international flights, di ba? So talagang parang makaka-survive talaga ang Cebu without Manila. Golden Topper, City Cloud Tower B, ganda, no? Mandani B na ba to? Wala lang na tayo dito, napahinto dahil nagagandahan tayo sa saan na siya, boss, saan na siya nga project? Saan na siya, Mandani? Golden Topper dito sa may Lapu-Lapu, dili siya sa Lapu-Lapu, Mandawi, Cebu City. Cebu City mismo. Cebu City, nice. Wala pa na yung materialize pa lang. Dili nanagid na dito. Nanagad siya. Inani na siya. 5 buildings nakabarog na. Nice. Kanina lay gina Palma ba? Asa man na sa Lapu-Lapu? Lapu-Lapu. Sige sir, thank you. Kasi developer Golden Toppers. Golden Topper. So sa Pilipinas na sila sa Davao, wala sa Davao, no? Nasa tanan daw. Nasa sa Davao? Nasa Cebu. Sa Davao, wala no. Manila. Manila lang. Sige, thank you. Ayun, lang. Grabe Cebu, no? Hindi pa awat si Cebu pag lagay ng mga high-rise and towering buildings. Ito pa lang nilakaran natin ay lugar lang to ng sa loob na to ng tawag nito. Loob ng parang gate lounges. Oo. Grabe, no? Sa totoo lang, kahit mag-delay or mag-antay ka ng medyo matagal-tagal, as long as hindi ka nagmamadali, hindi siya yung may schedule o tawag dito yung merong timeline na hinahabol. So okay lang talaga na mag-overstay dito. Like kunyari ang flight mo is alas 6 ng umaga, pwede kang pumunta dito early as alas 11 ng gabi. Kasi ang ganda, oh. Oo. Gate lounge area, ang ganda. Linis, daming pwedeng bilhin, daming coffee shops, daming mga tawag dito. So, ganda pa ng mga free tubig nila, oh. So talagang
mas gusto ko to. Kumbaga papiliin ako. Compare ko yung NAIA terminal. Kahit terminal to, hindi, parang mas maganda yata. Hindi rin ako sure sa terminal to. Hindi, Cebu number 1 pinakamagandang airport sa Pilipinas. So kapag ka matapos at 100% developed na yung sa may Clark International Airport, so I think dalawa na yung pinakamagandang airport sa Pilipinas. So number 1 ang Cebu and number 2 ang Clark. So Ninoy Aquino International Airport 1, Terminal 3 and Terminal 2. Parang hindi man malinaw kung anong itsura anong view, walang view, no? Di gaya dito, ang galing. Ganda ng pailaw, ang ganda ng mga poste, diba? Passengers on Marble. Cebu Pacific Flight 4501 to Davao. We would now like to invite passengers with Zone 3 to board So, through Gate Tacloban, 9. Calbayog, All CDO, other Camiguin, passengers are Manila, kindly Pagadian, requested to Manila, remain Busuanga, seated for the moment Zamboanga. at Gate Basta 9. Davao, Mactan, Cebu. Mactan, Cebu International Airport na ang pinakamagandang airport para sa akin. Ha? Para sa akin lang yan. Regardless kung may nakuha itong Parangal Award na napakadami naman talaga sadya. So, may nakuha man ito o wala. Talagang ito na yung pipiliin ko pinakamagandang airport sa Pilipinas. Walang sinabi ang pangit ng NAIA. Oo. Galing. So kami mga taga Davao, okay lang kami na hindi ganito kasi kumbaga it makes sense naman. 'Di ba? Isipin mo ganito ang airport ng Davao City, may Jollibee, mayroong yung Jollibee okay lang yan kasi marami namang kakain naman mga taga Davao ng Jollibee. Pero ibig sabihin kung ganito, yung cities, marami mga paninda, marami mga shops. So, do you think na magso-survive, 'di ba? Wala kasi hindi ganoon kadami. I don't know kung ilan ang percentage. I think siguro nasa mga 1/4 lang yata. Ang dami. Kung sabihin natin merong 1 million arrivals sa Cebu, 10 lang yun. Siguro sa Davao City nasa mga 300,000. Ganyan lang. So napakalayo. Yet in fairness sa Cebu, wala akong narinig dito na may laglag bala, mga scams, mga ganyan, mga pickpocketing, snatching, wala. Marinig mo lang sa Cebu na may mga ganyang insidente kapag ka ikaw ay andun sa city, sa Cebu City talaga, sa Colon particular. Galing, ganda. 24/7 Lapu-Lapu City. So okay lang wala tayong ganda sa Davao City kasi malinaw pa sa sikat ng araw na wala tayo nasa mga 1/4 lang siguro ang natin tourist arrivals or yung mga biyahe nasa mga 30%, 20 to 30% na siguro compare dito yung biyahe, yung flights. Yan, galing. Ako'y natutuwa na very refreshing na makapunta dito. Ang bango pati. Bango ng mga pagkain. Linis, kintab. Nice one, nakakatuwa. So, imbes na parang madidisappoint tayo sa Cebu Pacific kasi hindi sila nagkaroon ng direct flight Davao to Katiklan. So, imbes na ma-disappoint, ito pa tayo, feeling bliss. Feeling bliss, hindi, grateful tayo. Kasi nga dahil sa experience kahit ilang minuto lang nakita tayo ng napakagandang airport. So siguro boarding na yung namin aircraft or baka nagtawag na. So that would be all. Thank you for watching and bye bye, Indingats.